Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay pag-uusapan natin ang paksang 3 prutas na nakakatulong sa paglilinis ng mga bato. Mga sikretong hindi mo alam. Kayo ba ay nag-iisip na ang mga taong may problema sa bato ay iyong mga mahilig sa bisyo at puyatan? Pero sa 35 taon ko sa ospital ng Manila, 8 sa 10 pasyente kong may kidney failure ay mga simpleng tao, mga guro, manggagawa, retiradong opisyal na namuhay ng maayos, hindi gumawa ng kahit anong kakaiba. Bakit kaya nasira ang kanilang mga bato? Tawagin niyo na lang akong Doc Santos. Noong nakaraang buwan, may dumating sa community health center namin, si Aling Nena, 68 taong gulang, taga Cebu. Araw-araw siyang sumasayaw ng Zumba sa parke, napakalakas ng katawan, pero nang magpatingin, 40% na lang ang function ng kanyang kidney, malapit na sa dialysis. Umiyak si Aling Nena, hawak ang kamay ko. Doc Santos, nisipon nga hindi ako masyadong umiinom ng gamot. Bakit ganito ang kidney ko? Sinuri ko ang kanyang medical record at may nakita akong nakakagulat na sikreto na sumira sa kanyang kidney. Hindi ito malaking sakit, kundi ang kanyang paboritong pang-umagahan ng maalat na tokwat baboy at ang kanyang adobo na punong-puno ng toyo. Maaaring hindi nyo inakala, ngunit ang tunay na sumisira sa kidney ay hindi ang mga bagay na alam ninyo, kundi ang mga invisible killers na nakatago sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 hiyas mga likas na biyaya na magpoprotekta sa ating kidney. Hindi ito mga talaba, hindi kangkong, at lalong hindi kung ano-anong pampalakas. Ito ay 3 uri ng prutas na madali ninyong mabibili sa palengke. Ang 3 ito ay makakatulong na unti-unting linisin ang mga toxin na naipon sa inyong kidney sa loob ng ilang dekada para hindi na kayo mag-alala tungkol sa dialysis sa buong buhay nyo. Alamin natin kung ano ang 3 ito. Sa puntong ito, marami siguro ang magtatanong, Doc Santos, ano ba talaga ang trabaho ng kidney? Bakit ito napakahalaga? Magbigay tayo ng halimbawa, may water filter kayo sa bahay, di ba? Pagtagal, kailangan ng palitan ang mga filter. Kung hindi na malinis ang tubig. Ang ating mga kidney ay ang super water filter ng ating katawan. At ang maganda pa, hindi na kailangang palitan ang filter nito. Basta alagaan nyo lang, sasamahan kayo nito habang buhay. Gaano karami ang trabaho ng kidney sa isang araw? Baka hindi nyo maisip, pero sinasala nito ang halos 200 litro ng dugo sa buong katawan, katumbas ng 4 na malalaking galon ng tubig at ito ay 24 oras na walang tigil. Mayroon akong dating pasyente, si Mang Tonyo, 66 taong gulang, isang retiradong manggagawa mula sa Tondo. Hindi niya binigyan ng pansin ang kanyang kidney noon. Nang malaman niya, 80% na lang ang function ng kanyang kidney. Kailangan niyang magdialysis 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon na may mga makakapal na tubo na nakasaksak sa kanyang braso sobrang pahirap. Sabi niya sa akin, Doc Santos, ang pinagsisisihan ko ay hindi ko inalagaan ang aking sarili noong bata pa ako. Ang pinakamalaking pagsisisi ni Mang Tonyo ngayon ay hindi niya mahawakan ang kanyang apo dahil sobrang hina niya pagkatapos ng dialysis. Hirap na siyang yumuko, lalo pat maglaro kasama ang bata. Bukod sa pagsasala ng dugo, marami pang trabaho ang kidney. Kailangan nitong i-regulate ang blood pressure para maging stable, balansehin ang sodium, potassium at calcium sa katawan para maiwasan ang problema sa puso, at maglabas ng hormone para mag-stimulate ng bone marrow para sa blood production. Kung mahina ang kidney, magiging anemic ang tao. Kaya, nakikita ninyo, ang kalusugan ng kidney ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng ating buhay. Ano ang pinaka-nakakatakot? Sobrang matiisin ng kidney ito ay isang silent worker. Ayon sa National Kidney Foundation, 87% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease sa maagang yugto ay walang anumang senyales. Kumakain sila, natutulog, sumasayaw ng Zumba, nagta-tai chi ng normal, hindi nila alam na ang kanilang internal factory ay unti-unting humihinto. Pag lumobo ang mata, sumakit ang likod, madalas ang paggising sa gabi o kung minsan ay may pagduduwal at pagsusuka, kadalasan ay nangangahulugan na 70% o higit pa ng kidney function ay nawala na nasa mid to late stage na. Parang palaka na niluluto sa kumukulong tubig. Pag na-realize mo, huli na ang lahat. Kaya, ngayon, kailangan kong sabihin sa inyo, ang pagprotekta sa kidney ay hindi pwedeng ipagpaliban, lalo na ang paghintay. Kaya, paano nasisira ang ating kidney na dating malusog?
Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na pinakakaraniwang kidney killers na nakatago sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang unang killer ay ang asin. Tanungin ang sarili ninyo, hindi ba masarap ang ulam kung hindi maalat? Sa umaga, tokwat baboy. Sa tanghali, adobo. Sa gabi, sabaw ng sinigang lahat maalat. Ang mga taga-Bulacan ay mahilig sa longganisa, ang daming asin. Ang mga taga-Pampanga ay mahilig sa sisig punong-puno ng toyo at asin. Ang mga taga-Laguna ay mahilig sa buko pi, pero sa iba't ibang pagkain, lalo na sa mga delatang pagkain, ang asin ay napakataas. At ang mga matatanda, mahilig sa bagoong, daing, tuyo, longganisa, sobrang taas ng asin. Inirerekomenda ng mga doktor na ang isang adult ay kumain ng hindi hihigit sa 5 gramo ng asin bawat araw, katumbas ng isang takip ng beer bottle. Pero ang average na konsumo ng mga Pilipino ay 10 hanggang 12 gramo, doble ang recommended amount. Ano ang mangyayari kung sobra ang asin? Magtataas ito ng blood pressure, at ang high blood pressure ay ang number 1 killer ng kidney. Sisirain ito ang mga maliliit na ugat sa kidney, at dahil sa kakulangan ng blood flow, natural na bababa ang function ng kidney. Ang pangalawang killer ay ang asukal. Mahilig ba kayo uminom ng milk tea? Isang baso ng milk tea, dagdagan pa ng double sugar, pearls, at nata de coco para mas masarap. Cola, soft drinks, bottled fruit juices, matamis na soy milk, lahat ito ay sobrang taas sa asukal. Marami akong nakitang matatanda na pagkatapos magretiro, dahil wala silang magawa, umiinom ng mga matatamis na inumin, iniisip na karapat-dapat silang mag-enjoy pagkatapos ng hirap sa buhay. Pero alam ninyo ba, ang fructose sa mga inuming ito ay seryosong makakasira sa maliliit na ugat sa kidney, gagawin silang matigas at marupok, at sa huli ay mamamatay. Bukod pa rito, ang labis na asukal ay madaling magdulot ng diabetes. Kapag dumating ang diabetes, madadamay din ang kidney. Ito ay tinatawag na diabetic nephropathy, isa sa mga pangunahing sanhi ng uremia. Ang pangatlong killer ay ang pain relievers. Kapag sumasakit ang ulo, ngipin o likod, bumibili ba kayo ng ibuprofen sa botika at umiinom ng ilang araw nang hindi binabasa ang instructions? May ugali ang mga Pilipino na kapag may maliit na sakit, ayaw magpunta sa ospital. Iniisip nila na ang pag-inom ng gamot ay sapat na. Madali lang bumili ng gamot dahil marami ang botika. Pero ang hindi ninyo alam, ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs tulad ng ibuprofen, ay tinatawag ng mga kidney specialist na kidney poison. Ang pangmatagalan o labis na pag-inom nito ay direktang makakasira sa kidney tubules na magdudulot ng hindi na mababalik na pagbaba ng kidney function. Marami akong nakita na nagkaroon ng kidney failure dahil sa pangmatagalang pag-inom ng pain relievers nang walang reseta. Mayroon ding ilang halamang gamot tulad ng mga naglalaman ng aristolochic acid tulad ng Aristolochia fangchi na mas nakakalason sa kidney. Wag na wag itong gamitin. Ang pang-apat na killer ay ang kakulangan sa pag-inom ng tubig. Kapag busy, nakakalimutan niyo bang uminom ng tubig buong umaga at saka lang umiinom ng isang malaking baso kapag uhaw na uhaw? Maraming matatanda, lalo na tuwing taglamig, na ayaw bumangon para umihi, kaya sadyang hindi umiinom ng masyadong maraming tubig. Ito ay isang malaking pagkakamali. Mayroon ding mga matatanda na umupo sa mga tsipay-shire karaoke bars sa loob ng kalahating araw, naglalaro ng mahjong o chess, at sobrang excited na nakakalimutan na nilang uminom ng tubig. Kung kaunti ang tubig na iniinom, magiging concentrated ang ihi, hindi mailalabas ang toxins, at madaling magkakaroon ng crystal formation na sa paglipas ng panahon ay magiging kidney stones. Bukod pa rito, kung mataas ang concentration ng ihi, madaling magparami ng bakterya na magdudulot ng urinary tract infection. Kapag umakyat ang infection sa kidney, magdudulot ito ng pyelonephritis at ang paulit-ulit na infection ay sa huli ay makakasira sa kidney. Maraming masasamang balita ang sinabi ko. Nakakatakot ba? Huwag kayong mag-alala. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang 3 hiyas mga likas na biyaya na magpoprotekta sa ating kidney. Pero bago tayo magsimula, kailangan kong linawin ang isang bagay. Ang mga pamamaraan na tatalakayin natin ngayon ay para sa pag-iwas. Ito ay makakatulong sa mga taong normal pa ang kidney function na protektahan ang kanilang kidney o makakatulong sa mga taong may maagang kidney damage bilang auxiliary improvement. Kung ikaw ay na-diagnose na ng doktor na may moderate to severe kidney disease tulad ng kidney insufficiency, kidney failure o nasa dialysis, ang iyong dieta ay dapat na sundin ang payo ng iyong attending physician at nutritionist
Dahil sa yugtong iyon, ang potassium at phosphorus content sa maraming prutas ay kailangang limitahan ng mahigpit at hindi basta-basta pwedeng kainin. Kaya, ang tatalakayin natin ngayon ay mga preventive tips para sa malulusog na tao, hindi gamot. Tandaan nyo ito, huwag magkaroon ng problema at sabihin na ako ang nagturo nito, hindi ko kayang panagutan iyon. Okay, simulan na natin. Ang unang prutas, ang unang kidney protector, ay kulay pula, maasim ang lasa, at marami ang tumatawag dito na small red berry. Ang scientific name ay cranberry. Sa mga grocery stores sa Manila, tulad ng SM Supermarket o Rustans, makakabili kayo ng cranberry dried o cranberry juice. Sa Lazada at Shopee, madami rin kayong makikitang sugar-free dried cranberries. Ang isang kahon ng 250 gramo ng dried cranberries ay nasa I6 200 hanggang Gry 350 at pwedeng tumagal ng kalahating buwan. Maaaring magtaka kayo, ano ang espesyal sa maliit na prutas na ito? Sinasabi ko sa inyo, ang proteksyon nito sa urinary system ay mas malakas kaysa sa inaakala nyo. Ito ang ating unang at pinakamahalagang depensa laban sa kidney infection at pamamaga. Bakit ko nasabi ito? Dahil maraming chronic kidney damage ang nagsisimula sa tila simpleng urinary tract infection, UTI. Ang bakterya, lalo na ang E. coli, kung minsan ay umaakyat mula sa urethra, unang ini-infect ang pantog na nagdudulot ng cystitis. Kung hindi ito makontrol, patuloy silang aakyat, dadaan sa ureter hanggang sa kidney, na magdudulot ng acute pyelonephritis. Ang isang malubhang pyelonephritis ay maaaring magdulot ng permanenteng peklat sa kidney tissue. Ang paulit-ulit na infection ay mas delikado. Ang cranberry ay ang natural na kalaban ng mga bakterya na ito. Ang sikreto nito ay isang substance na tinatawag na A-type proanthocyanidins, PAX. Hindi nyo kailangang tandaan ang pangalan na ito. Kailangan lang ninyong malaman na pinoprotektahan nito ang ating kidney sa tatlong paraan. Una, ginagawa nitong makinis ang loob ng urethra, na parang nilagyan ng non-stick coating. Parang dahon ng lotus pagkatapos ng ulan ang mga patak ng tubig ay gumugulong-gulong at hindi dumidikit. Ang bakterya ay hindi makakapit at makakapagsettle kundi parang dumadaos-dos lang kasama ang ihi. Pangalawa, direkta nitong sinisira ang fimbriae ng bakterya. Ang fimbriae ay ang kamay at paa ng bakterya na ginagamit nila para kumapit sa ating mga cells. Parang tinanggalan ng sipit ang alimango, kahit gaano pa ito kagalit, hindi ka na nito makakagat. Kapag nabali ang kanilang kamay at paa, nagiging bilog lang ang bakterya at natural na hindi na sila makakagawa ng pinsala. Pangatlo, ang cranberry ay banayad na, nagpapa-acid ng ihi. Ang bahagyang acidic na environment na ito ay kinaiinisan ng karamihan ng pathogenic bacteria tulad ng isang taga-timog na hindi nakakasanayan ang klima sa Hilaga. Sa ganitong environment, nahihirapan ang bakterya na lumaki at dumami. Isang pag-aaral na inilathala sa nangungunang World Journal of Urology noong 2021 ay nagpatunay sa mekanismong ito ng cranberry na ang epekto nito sa pag-iwas sa pagbalik ng UTI ay maihahambing sa prophylactic antibiotics at walang panganib ng drug resistance. Bukod sa pag-iwas sa infection, ang cranberry ay malakas ding kalaban ng kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang calcium oxalate stones. Ginagawa nitong acidic ang ihi na pumipigil sa oxalate at calcium na maabot ang supersaturated state sa ihi kaya hindi sila nagsasama at nagiging crystals. Ipinapakita ng mga pag-aaral na para sa mga taong may history ng kidney stones, ang patuloy na pag-inom ng purong cranberry juice ay maaaring magpababa ng 58% sa rate ng pagbalik ng bato. Mayroon akong dating pasyente, si Aling Lita, 64 taong gulang, taga Davao. Dati, 2 o 3 beses sa isang taon siyang nagkakaroon ng cystitis at kailangan niyang uminom ng antibiotics bawat beses. Nang inirekomenda ko sa kanya na uminom ng 250 ml ng purong cranberry juice araw-araw at nagpatuloy siya sa loob ng 1.5 taon, hindi na ito bumalik. Sabi ni Aling Lita, Doc Santos, ngayon hindi na ako natatakot mag-travel. Dati, laging akong nag-aalala kung saan ako iihi. Ngayon, panatag na ang loob ko. Paano natin kakainin ang cranberry? Ang pinaka-inirekomenda ay ang pag-inom ng 100% purong cranberry juice. Iyon ay ang original concentrate na walang asukal o additives. Maaaring masyadong maasim ito at mahirap lunukin, kaya pwede ninyong lagyan ng kaunting tubig para ma-dilute. Ang pag-inom ng isang maliit na baso, humigit kumulang 2 liters, araw-araw ay sapat na para sa epektibong pag-iwas. O kaya,
Pwede rin kayong bumili ng sugar-free dried cranberries, kumain ng isang maliit na dakot, mga 2 kutsara, araw-araw. Pwede ninyo itong ihalo sa yogurt, oatmeal o salad. Dito, kailangan kong bigyang diin. Huwag bumili ng mga tinatawag na cranberry fruit juice, inumin o jams na may dagdag na asukal dahil ang labis na asukal ay makakapagpabigat lang sa kidney at mawawalan ng saysay. Okay, natapos na ang unang protector. Ngayon, ang pangalawa ay ang paborito ng tag-init, pakwan. Sino ang hindi mahilig sa pakwan? Sa tag-init, ang isang malamig na pakwan ay talagang nakakapresko. Pero iniisip ng marami na ang pakwan ay maganda lang dahil maraming tubig at nakakawala ng uhaw. Ang ideyang ito ay kailangang baguhin. Ang pakwan ay ang pinakamabisang natural detox pump at vasodilator sa ating katawan. Tuwing tag-init, mura lang ang pakwan. Makikita ito sa mga palengke at prutasan. Mahigit 90% ng pakwan ay tubig na ginagawa itong isang natural na diuretic. Ang pagkain ng pakwan ay makakatulong sa ating katawan na makagawa ng mas maraming ihi na parang isang banayad ngunit masusing paglilinis para sa kidney at sa buong urinary system. Parang pag-flush ng toilet, kapag malakas ang agos ng tubig, lahat ng dumi ay nahuhugasan. Epektibo nitong nilalabas ang mga dumi, toxins, at kahit ang mga bagong nabubuong maliliit na kristal ng bato na lubos na nagpapagaan sa gawain ng kidney sa detox. Ngunit hindi ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng pakwan. Ang tunay nitong alas ay isang espesyal na amino acid na tinatawag na citrulline. Mula sa pangalan pa lang, alam ninyo na marami ito sa pakwan. Ang ating katawan ay nagko-convert ng citrulline sa arginine at ang arginine ay isang mahalagang sangkap para sa paggawa ng nitric oxide sa ating katawan. Ano ang nitric oxide? Ito ang natural na vasodilator ng mga ugat. Pinaparelax nito ang mga cells sa dingding ng ugat, pinapalaki ang daloy ng dugo at pinapalawak ang daluyan ng dugo. Mahalaga ito para sa kidney dahil ang kidney ay puno ng libu-libong maliliit na ugat. Ang trabaho ng filtration ng kidney ay ganap na nakasalalay sa sapat na supply ng dugo. Kung malinis ang mga ugat at sapat ang daloy ng dugo, ang kidney ay makakakuha ng sapat na oxygen at nutrients at natural na magiging mataas ang efficiency ng trabaho nito. Sa kabilang banda, kung ang mga ugat ay nagiging matigas at makitid dahil sa high blood pressure, ang kidney ay matagal nang nakakaranas ng kakulangan sa dugo at oxygen at unti-unting bababa ang function nito. Parang lumang tubo ng tubig sa inyong bahay na ginamit ng ilang dekada may mga kalawang at bara sa ilang bahagi, natural na mahina ang agos ng tubig. Palitan ng bago at malambot na tubo, mas malakas ang agos ng tubig. Ang prestihiyosong Heart Metabolic Medicine Journal ay naglathala ng datos na nagpapakita na pagkatapos ng citrulline supplementation, ang kakayahan ng mga ugat na mag-dilate ay kapansine-pansin na bumubuti at ang systolic blood pressure ay maaaring bumaba ng 4 hanggang 8 mm Hg, nakatumbas ng pag-inom ng mild antihypertensive drug. Sa puntong ito, tiyak na mag-aalala ang ilang kaibigan. Doc Santos, narinig ko na ang mga taong may problema sa kidney ay hindi pwedeng kumain ng pakwan dahil mataas ito sa potassium. Totoo ba ito? Ito ay isang napakakaraniwan ngunit kailangang linawin na maling akala. Totoo na para sa mga pasyenteng nasa mid to late stage kidney failure at may hyperkalemia, kailangan nilang mahigpit na limitahan ang lahat ng pagkain na mataas sa potassium. Sa ganitong sitwasyon, hindi nga pwedeng kumain ng pakwan. Ngunit para sa karamihan ng mga taong may normal na kidney function o may maagang pinsala lamang at stable pa ang potassium level sa dugo, ang pakwan ay medyo ligtas. Tingnan natin ang datos. Bawat 100 gramo ng pakwan ay may humigit kumulang 112 mg ng potassium, habang ang saging, sa parehong timbang, ay may 156 mg ng potassium, higit sa doble ng pakwan. Ang kamatis ay may 163 mg at ang kamote ay may 337 mg. Lahat ay mas mataas kaysa sa pakwan. Kaya, basta't hindi kayo sinabihan ng doktor na mahigpit na limitahan ang potassium sa dieta, ang pag-enjoy sa pakwan ay ganap na kapakipakinabang. Mayroon akong dating pasyente, si Mang Jose, 69 taong gulang, taga Iloilo, na may 10 taong history ng high blood pressure. Bahagyang bumaba ang kanyang kidney function, at ang kanyang glomerular filtration rate, GFR, ay 55. Inirekomenda ko sa kanya na kumain ng 300 gramo ng pakwan araw-araw tuwing tag-init, kasama ang pag-inom ng maraming tubig at pagbabawas ng asin.
Pagkatapos ng isang tag-init, mas naging stable ang kanyang blood pressure at nang magpa-follow-up check-up, ang kanyang GFR ay bumalik sa 62. Sabi ni Mang Jose, "Doc Santos, akala ko hindi na ako makakakain ng pakwan sa buhay ko dahil sa kidney ko. Hindi ko akalain na sinabi ng doktor na pwede akong kumain. Napakasaya ko. Paano ba pinakamainam na kainin ng pakwan? Kung normal ang kidney function ninyo, okay lang na kumain ng 500 gramo sa isang araw, iyon ay humigit kumulang 1 kilo. Kung bahagyang bumaba ang kidney function, inirerekomenda na kontrolin sa 200,300 gramo, mga 2 o 3 hiwa. Ang pinakamainam na oras ng pagkain ay sa pagitan ng 10 ng umaga o 3 ng hapon, sa pagitan ng 2 pagkain. Huwag kumain ng masyadong marami sa gabi dahil mataas sa tubig ang pakwan at ang pagkain ng masyadong marami sa gabi ay madaling magdulot ng pamamaga. Tandaan din na pumili ng natural na hinog na pakwan. Huwag bumili ng masyadong pula na maaaring ginamitan ng pampahinog. Kapag nabuksan, subukang ubusin sa parehong araw o itago sa ref ng hanggang 24 oras. Okay, tapos na ang 2 protektor. Ngayon, ang huli ay espesyal para sa bato, lemon. Ang pangatlong prutas. Kung ang cranberry ay depensa, ang pakwan ay paglilinis. Ang lemon naman ay ang bomb disposal expert, espesyal na humaharap sa time bomb na kidney stones. Madaling makabili ng lemon sa mga palengke at prutasan sa Pilipinas. Pumili ng lemon na dilaw ang balat at mabigat kapag hinawakan, ibig sabihin maraming juice. Iniisip ng marami na masyadong maasim ang lemon at makakasira sa tiyan. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Bagamat maasim ang lemon, ito ay alkaline pagkatapos ma-metabolize sa katawan na maganda para sa kalusugan. Paano nabubuo ang kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang calcium oxalate stones? Sa madaling salita, masyadong maraming calcium ions at oxalate ions sa ihi, mataas ang concentration. Kapag nagsama sila, parang nag-iibigan, magkahawak kamay silang nagsasama at nagiging insoluble calcium oxalate crystals. Parang harina na nilagyan ng tubig, habang gumugulong ay lumalaki at nagiging dough. Sa paglipas ng panahon ay nagiging maliit na buhangin at pagkatapos ay nagiging maliit na bato. Ang citrate sa lemon ay espesyal na idinisenyo para paghiwalayin ang masamang pares na ito. Kapag pumasok ang citrate sa katawan, ito ay nagiging love stealer. Ito ay unang makikipag-ugnayan sa calcium ion sa ihi at mahigpit na kukunin ang calcium. Dahil hawak na ng citrate ang calcium ions, wala na silang pagkakataon na hanapin ang oxalate. Parang marriage counselor na naghihiwalay sa 2 hindi compatible na tao at hinahayaan silang maghanap ng iba, kaya hindi sila makakabuo ng bato. Ipinapakita ng mga datos ng pananaliksik na ang patuloy na pag-inom ng lemon water araw-araw ay maaaring epektibong magpababa ng 40% sa supersaturation ng calcium oxalate sa ihi. Ang mas kahanga-hanga ay ang citric acid ay hindi lamang nakakapag-iwas sa mga bagong bato, kundi mayroon ding tiyak na kakayahang tunawin ang mga nabuo ng maliliit na bato. Ito ay kumakapit sa ibabaw ng bato, pinipigilan ang paglaki nito, at ginagawang mas makinis ang ibabaw ng bato. Parang nilagyan ng langis ang bato, kaya madali itong madulas at mailabas kasama ang ihi. Mayroon akong dating pasyente, si Mang Berting, 71 taong gulang, taga Manila. 2 beses siyang sumailalim sa extracorporeal shockwave lithotripsy, ESWL. Tuwing umaatake ang bato, sobrang sakit na gusto niyang hampasin ang pader. Pagkatapos, itinuro ko sa kanya na uminom ng 1,500 ml ng lemon water araw-araw, 2 hiwa ng sariwang lemon na ibinabad sa isang malaking pitsel ng maligamgam na tubig at dahan-dahan niyang ininom. Nagpatuloy siya sa loob ng 2.5 taon. Nang magpa-follow-up check-up siya ng 3 beses sa ultrasound, walang bagong bato na nabuo. Sabi ni Mang Berting, "Doc Santos, ang pinakakinatatakutan ko sa buhay ko ay ang bato, ang sakit na iyon. Gusto kong hampasin ang pader. Ngayon, maayos na. Umiinom lang ako ng lemon water araw-araw at nakakatulog na ako ng mahimbing." Pagkatapos niyang sabihin iyon, namula ang kanyang mga mata. Paano ba pinakamainam na gamitin ang lemon? Ang pinakasimple at pinakamabisang paraan ay ang pag-inom ng maligamgam na lemon water araw-araw. Maghiwa ng 1 o 2 sariwang lemon at ibabad sa isang malaking pitsel ng tubig, humigit kumulang 500 ml at inumin ito sa buong araw. Tandaan, huwag masyadong mainit ang tubig, 40,050 degrees Celsius lang dahil ang sobrang init ay makakasira sa vitamin C. At huwag na huwag magdagdag ng asukal
ang plain flavor ang pinakamabisang epekto. Pwede rin kayong maglagay ng kaunting sariwang lemon juice sa pagluluto o paghahanda ng salad. Bilang kapalit ng ilang asin at suka, ito ay magpapabango at magiging mas masarap at malusog. Pwede rin gamitin ang lemon juice para ma-marinate, matanggal ang lansa at mapresko. Ngunit may dalawang bagay na kailangang tandaan. Kung mayroon kayong stomach ulcer o sobrang gastric acid, uminom ng kaunting lemon water. Kung sensitibo ang inyong ngipin, gumamit ng straw sa pag-inom at huwag kalimutang magmumog pagkatapos uminom para protektahan ang tooth enamel. Kaya, mga kaibigan, ang tatlong hiyas na tinalakay natin ngayon ang cranberry ay para sa pagpatay ng bakterya at pag-iwas sa infeksyon, ang pakwan ay para sa detox at paglilinis ng kidney, at ang lemon ay para sa pagtunaw ng bato at pagprotekta sa kidney. Sila ay parang tatlong bodyguards, bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho na mahigpit na nagbabantay sa ating mga kidney. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo, ang pagkain lamang ng tatlong ito ay hindi sapat. Ang tunay na pagprotekta sa kidney ay nakasalalay sa isang komprehensibong pamumuhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 Kidney Protecting Iron Rules na nabuo mula sa aking 35 taon ng karanasan. Kailangan ninyong tandaan ito. Ang unang iron rule, scientific hydration. Uminom ng 1,500 hanggang 2,000 ml ng plain water araw-araw, iyon ay 8 hanggang 10 baso. Uminom ng kaunti at madalas, 1 baso bawat oras. Huwag maghintay na mauhaw bago uminom ng marami. Sa umaga, uminom muna ng 1 baso ng maligamgam na tubig sa walang laman na tiyan para mahugasan ang mga toxin na naipon sa magdamag. Uminom ng 1 baso kalahating oras bago kumain para makatulong sa panunaw. Ngunit huwag masyadong uminom ng marami 1 oras bago matulog kung hindi ay madaling magkaroon ng pamamaga. Iminumungkahi ko na maglagay kayo ng thermos sa sala, uminom ng 1 baso habang nanonood ng TV, at magdala rin ng maliit na water bottle habang nag-exercise sa parke para laging makainom. Ang pangalawang iron rule, kontrol sa asin at asukal. Huwag hihigit sa 5 gramo ng asin bawat araw, katumbas ng 1 takip ng beer bottle. Bawasan ang pagkain ng bagoong, daing, tuyo, longganisa at ensaymada sobrang taas ng asin sa mga ito. Kumain ng mas maraming sariwang gulay, pipino, kamatis, lettuce. Ang natural na lasa ng mga gulay ay masarap din. Sa pagluluto, gumamit ng lemon juice, suka, luya at bawang para magpabango bilang kapalit ng ilang asin. Pwedeng sanayin ang taste buds. Pagkatapos ng 1 buwan, masasanay na kayo sa mas kaunting asin. Kailangan ding kontrolin ang asukal. Huwag uminom ng milk tea o cola. Huwag kumain ng cake o biskwit. Kung iinom, uminom ng tsaa na walang asukal green tea, chrysanthemum tea o pu'er tea ay okay. Kung kakain ng matamis, kumain ng sariwang prutas, mansanas, peras, kiwi. Ang natural na fructose ay mas mahusay kaysa sa added sugar. Ang pangatlong iron rule, kumain ng high-quality protein. Ang deep sea fish ang pinakamainam, salmon, tuna. Kumain ng 2 o 3 beses sa 1 linggo. Chicken breast at egg whites ay maganda rin. Tofu, soy milk at skim milk ay lahat ng high-quality protein. Pork at beef, ang mga red meats na ito, kumain ng maximum na 2 beses sa 1 linggo. Ang longganisa at ham, ang mga processed meats na ito, kung maiiwasan ay iwasan. Sa umaga, 1 baso ng soy milk at 1 itlog. Sa tanghali, steamed fish. Sa gabi, tofu soup. Ang kombinasyong ito ay masustansya at hindi nakakasama sa kalusugan. Ang pang-4 na iron rule, regular na ehersisyo. 150 minuto ng moderate intensity exercise bawat linggo. Pwedeng hatiin sa 30 minuto bawat araw, 5 araw sa 1 linggo. Ano ang angkop na ehersisyo? Ang mabilis na paglalakad ang pinakamainam. Humigit kumulang 5 km/h maglakad ng 30,040 minuto bawat araw. Ang Zumba ay maganda rin. Sumayaw ng 3 o 4 na beses sa 1 linggo. Ang Tai Chi, mag-practice ng 20 minuto bawat umaga. Ang paglangoy, 2 beses sa 1 linggo tuwing tag-init. Ang pagbibisikleta, mag-ikot sa paligid ng subdivision. Ang intensity ng ehersisyo ay dapat na kaya mong makipag-usap ngunit hindi makakanta. Ang heart rate ay humigit kumulang 120,130 beats per minute. Ang ehersisyo ay makakapagpababa ng blood pressure, blood sugar, magpapataas ng blood flow sa kidney, at magpapabuti ng mood. Napakadaming benepisyo. Ang pang-5 iron rule,
Maingat sa paggamit ng gamot. Ang mga pain relievers tulad ng ibuprofen ay huwag na huwag gamitin ng matagalan ng mag-isa. Ang mga halamang gamot na naglalaman ng aristolochic acid tulad ng Aristolochia fangchi ay mas lalong iwasan. Ang gentamicin, isang uri ng antibiotic, ay napakalason din sa kidney. Lahat ng gamot, kasama ang supplements, ay dapat kumpirmahin ng doktor o parmasyutiko. Huwag maniwala sa mga advertisement na nagsasabing pampalakas ng kidney, lahat iyon ay panloloko. Ang gamot ay may lason, huwag mong ipaglaro ang iyong kidney. Ang pang-anim na iron rule, sapat na tulog. Siguraduhin ang FEFEN hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi at magkaroon ng kalahating oras na siesta. Pinakamainam na matulog bago mag-11 ng gabi. Ang kwarto ay dapat na madilim at tahimik. Ituturo ko sa inyo ang isang magandang pamamaraan. Magbabad ng paa bago matulog. Gumamit ng 40 degrees Celsius na maligamgam na tubig. Magbabad ng 15 minuto. Habang nagbababad ay imasahe ang Yongquan Acupoint sa talampakan. Ito ay nasa unang 1/4 ng talampakan, ang simula ng kidney meridian. Ito ay magpapabuti ng blood circulation sa kidney at magiging mas maganda ang kalidad ng tulog. Ang kakulangan sa tulog ay magpapataas ng blood pressure, magpapababa ng blood flow sa kidney at sa paglipas ng panahon ay makakasira ng malaki sa kidney. Ang pampitong iron rule, regular na pagsubaybay sa kidney function. Ang mga taong may normal na kidney function ay dapat magpa-check up 1 beses sa 1 taon. Ang mga may high blood pressure o diabetes ay dapat magpa-check up 2 beses sa 1 taon. Ang mga may kidney disease ay dapat magpa-check up bawat 3 buwan. Sa check-up, magpa-urinalysis para tingnan kung may proteinuria at magpa-kidney function test creatinine, blood urea nitrogen BUNA, at glomerular filtration rate, GFR. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang GFR. Ang GFR na mas mataas sa 90 ay normal, 60 hanggang 89 ay bahagyang bumaba, at mas mababa sa 60 ay kailangang bigyan ng espesyal na atensyon at kailangang bantayan ng husto. Kung may bula sa ihi na hindi nawawala o patuloy na sumasakit ang likod o may pamamaga sa binti, magpunta agad sa ospital para magpa-check up, huwag ipagpaliban. Ang 7 iron rules na ito ay simple lang sabihin, ngunit nangangailangan ng determinasyon para gawin. Pero naniniwala ako na para sa inyong kalusugan, para sa inyong pamilya, tiyak na makakaya ninyong magpatuloy. Sa puntong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang huling kwento. Mayroon akong dating pasyente sa Quezon City, si G. Romeo, 73 taong gulang, isang retiradong guro sa high school. 3 taon na ang nakakaraan, nalaman niyang 35% na lang ang kanyang GFR. Sinabi ng doktor sa kanya, G. Romeo, maghanda na kayo para sa dialysis. Hindi sumuko ang kanyang anak na babae at dinala siya sa akin. Umiyak ang kanyang anak na babae at sinabi, ang tatay ko ay isang guro sa buong buhay niya, masipag at tapat. Bakit nangyari ito sa kanya? Sinuri ko ang sitwasyon ni G. Romeo at gumawa ako ng plano para sa kanya. 1 baso ng maligamgam na lemon water araw-araw, 2 hiwa ng lemon na ibinabad sa isang malaking baso. Sa hapon naman, tuwing tag-init, kumain ng 300 gramo ng pakwan at tuwing taglamig, uminom ng 250 ml ng cranberry juice. Ang asin ay binawasan mula 12 gramo bawat araw hanggang 4 gramo. Naglakad siya ng 1 oras araw-araw sa People's Park, walang mintisan. Sa simula, sobrang hirap. Maraming beses na gustong sumuko ni G. Romeo, iniisip niya na masyadong nakakapagod, pero ang kanyang anak na babae ay araw-araw nakasama niya, hinihikayat siya at binabantayan. Nagpatuloy siya sa loob ng 1.5 taon. Noong nakaraang taon, nang magpa-follow-up check-up, ang kanyang GFR ay bumalik sa 48%. Ang blood pressure niya ay bumaba mula 160 hanggang 130 at nawalan siya ng 8 kilo. Sa araw ng check-up, hinawakan ni G. Romeo ang kamay ko at lumuha siya. Sinabi niya, Doc Santos, kaya ko nang hawakan ng aking apo ulit. Dati, masakit ang likod ko at hindi ako makayuko. Ngayon, kaya ko nang samahan ang aking apo na tumakbo sa parke. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sulit ang lahat ng pagtitiis ko sa loob ng maraming taon. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi para sabihin na ang prutas ay gamot at lalong hindi ito kapalit ng doktor. Gusto kong sabihin sa inyo na ang magandang lifestyle kasama ang mga natural na pagkain na ito ay talagang makakapagpanatili ng inyong kalusugan sa buong buhay nyo. Hindi ito himala,
Ito ay pagtitiis. Mula ngayon, simulan sa isang maliit na bagay sa umaga, uminom ng isang baso ng maligamgam na lemon water o bumili ng dried cranberries at ihalo sa yogurt. Kung tag-init, kumain ng pakwan. Simple lang, di ba? Ang kalusugan ay isang mahabang proseso. Huwag nating hintayin na mawala bago pagsisihan. Kung nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, paki-like para mas maraming kaibigan ang makakita. Kung may kakilala kayong matatanda na nagkakaproblema sa kidney, paki-share ang video na ito sa kanila. Malugod din kayong magbahagi sa comment section kung paano nyo pinoprotektahan ang inyong kidney o kung mayroon kayong kidney protecting secret recipe sa inyong bahay o kung mayroon pa kayong mga katanungan. Sisikapin kong sagutin ang lahat. Okay, diyan nagtatapos ang ating nilalaman ngayon. Ako si Dr. Javier Santos. Tandaan, ang mabuting kalusugan ay hindi nakakamit sa isang araw, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap. Nandito ako kasama mo, magkikita tayong muli.